umpisahan natin, Miss Victoria, ang Q&A. Q&A talaga, ano. Anyway, Miss Victoria, kwento mo naman sa amin, kumusta yung naging journey mo dito sa, tawag nito, Miss Pasok 2026? Kumusta ka ngayon bilang ikaw ay tinanghal na Miss Pasok 2026, Miss Victoria? Hanggang ngayon, sir, hindi pa rin po ako makapaniwala na nakuha ko po ang title. Kasi po para po sa kaalaman ng lahat, second time ko na pong mag-join ng Miss Pasok. First time ko pong sumali nung ako po ay first year college at hindi ko po nakuha ang title. At ngayon pong third year ako, ngayon po ay last chance ko na po. Kasi po pag fourth year na po, hindi na po ako allowed mag-join. Kaya natutuwa po ako na nakuha ko po ngayon second time ang title. Alright. Eto, para aware ma'am yung ating audience, aware yung ating mga nakikinig or nanonood sa atin, Miss Victoria. Ano ba itong Miss Pasok 2026? Ano ba siya, Miss Victoria, pang buong Bicol, pang dito sa Kamsur, or para saan siya? Anong klaseng contest ito, Miss Victoria? Ang Miss Pasok po stands for Philippine Association of State Universities and Colleges. Lahat po ng mga public institution sa tertiary education, naghahanap po ng representative kada campus po para maglaban-laban at mag-represent po ng Region 5. At ako po ay ang napili po sa Pili Campus para maging si BCU ay Pili Campus po para maging Miss Pasok, and hopefully po makalabas po kami ng labas po ng school at mag-compete po ng intercampus. Alright. Sabi niyo kanina, Miss Victoria, pangalawang sali niyo na ito dito sa Miss Pasok, Miss Victoria. Pero dati pa, way back on siguro nung mga childhood, ikaw, yung childhood days mo, sumasali ka na ba sa mga ganitong beauty contest, Miss Victoria? First pageant ko po is Miss Pasok din po nung first year po ako. Nung Miss Pasok po ang nag-open ng mga following pageants ko po. Kaya po, napaka-special po ng Miss Pasok para sa akin. Lumaki po ako ng napakatahimik, napakamahiyain. And then po, dahil po sa Miss Pasok, nagkaroon po ako ng new experience na hindi ko po akalain na hanap-hanapin ko. Kaya po, napaka-importante po talaga ng mag-try kahit natatakot. Kasi po ang katapangan, hindi siya pagiging fearless. Ang bravery po is doing it anyway kahit natatakot tayo. Alright, wonderful. So ito, sunod kong katanungan, Miss Victoria. Ano-ano yung mga preparasyon o paghahanda natin before this beauty contest na itong Miss Pasok 2026? Ano-ano ba yung ating mga ginawa para maging confident tayo sa stage, maayos yung ating pagsagot sa mga tanong, and so on and so forth. Ano yung ating mga preparation, Miss Victoria? Supposedly, sir, nung November pa po ito last year dapat mag-start. Kaya lang po, dahil po sa mga bagyong um, na experience po natin, na-postpone po siya. Kaya buti na lang po natuloy ngayong February. Ang mga preparation ko po, importante po na alam po natin yung buong purpose ng event. Kasi po, doon po iikot yung mga questions. Pagdating naman po sa modeling and sa ramp, natutuwa po ako na meron po akong trainer na galing din po sa aking department. Napaka-supportive po ng aming coordinator sa aming department at hindi po ako nahirapan mag-prepare. Ayun po, sir. Oo, oo. So ito, Miss Victoria, nung siyempre uumpisa na yung tawag nito, yung itong Miss Pasok na ito, Miss Pasok 2026. Ano yung ating naramdaman? Ano ba tayo, kumpiyansa? Hindi naman ba tayo nakakaramdam ng mga kaba way back noong magsisimula pa lang itong Miss Pasok 2026, Miss Victoria? Compared po doon sa aking unang sali, mas komportable po ako ngayon sa stage kasi po hindi po yun yung first
pageant ko po, may mga sumunod na po akong pageant bago po itong Miss Pasok 2026. Ang naramdaman ko po excitement at the same time po pressured kasi um, last last Miss Capital Town po, ako po ay nanalong Miss Cimarrones. Kaya medyo po nakaka-pressure kasi iba po kalaban ng expectations ng tao kapag kakagaling mo lamang po sa panalo. Kaya yun po ang pinakamahirap po para sa akin na i-handle. Pero ayun po, kinocompose ko po ang sarili ko sa backstage na ang pinaka-importante po is i-enjoy lang ang journey, ang gabi kasi po ang kapag po para sa'yo talaga. And then nakakatuwa din po na very supportive at nakakagana po ang audience na meron ang gabi na po iyon. Kaya overall po, na-enjoy ko po talaga ang gabi na hindi po masyadong inaalala ang magiging outcome. Kasi po yung journey pa lang is napakalaking bagay na po para sa akin. Ako po ay nag-enjoy at nakabuo po ng mga panibagong kaibigan at mga lessons and realizations which is po very important po sa lahat ng journey na pinapasok po natin. Alright. Eto, Miss Victoria, malaman lang namin, ilan ba kayong naglaban sa dito sa contest na ito, Miss Victoria? Kada department po, nagsasagawa po sila ng screening. So, lahat po ng department is nag-undergo po ng screening and then po yung mapipili po, siya pa ang magre-represent ng kanilang department. Sa campus po namin, meron po kaming 6 departments. Kaya po, ang each department po, meron pong 2 pair na present po during that competitions. Kaya po meron po kami po ay 6 pairs po. Pero po ako lang po ang walang partner. So dapat pala, Miss Victoria, may partner. Yes po. Miss Victoria. Yes po. Dapat po, kada department po, merong ipapresent na 1 pair po. Mr. and Miss po. Okay, Mr. and Miss. So paano 'yon, Miss Victoria, hindi ka ba nakaramdam ng ng konting intimidation kasi, "Uy, ako lang ang walang partner, baka matalo ako dito." Hindi niyo ba naisip yung mga gano'n, Miss Victoria? Actually sir, yung ang partner ko po, because po of personal matters, biglaan po siyang nag-back out. The night po before the competition, nag-back out po siya because of personal matters and which is understandable naman po. Ang na-feel ko po that time, madali lang naman pong maintindihan kung bakit po siya nag-back out. Pero para po sa akin, naging advantage po yung solo representative po ako kasi ako lang po yung performance ko lang po yung inaalala ko. Mas madali pong mag-execute kapag independent candidate ka po. Kaya ayun po, feeling ko po naging advantage ko po siya as a candidate. Yun, very well said, Miss, Victoria. So, ito, balik tayo dun, Miss Victoria, sa naging, experience mo, na unang pagsalang mo dito sa Miss Pasok, sa Miss Pasok, Miss Victoria. So, how's the feeling, Miss Victoria, na unang pagsabak natin sa ganitong mga pageant, natalo tayo? Hindi ba tayo na discourage na ano kaya kung wag na akong sumali sa susunod? Mukhang talo na naman ako nito, eh. Talo nga ako ngayon, baka matalo ulit ako next year, baka lalo akong ma-disappoint sa sarili ko. Ano yung ating naramdaman, Miss Victoria? Ayun po sir, nakakasad, may side po na nakakasad. Pero dahil po naiintindihan ko po na hindi man po ako kasing galing nung mga ibang kandidata, pero ganyan po kasi talaga ang buhay. Ang pinaka-importante pong part ng every journey is yung unang sabak po natin. Hindi man po ako nanalo nung chance na yon, siya po ang nagbukas ng napakadami pong opportunity para sa akin pagdating po sa larangan ng pageantry. After ko pong mag-join ng Miss Pasok, meron pong mga nakadiscover sa akin, in-encourage po nila ako na mag-join po ulit sa iba naman pong pageants. At feeling ko po, yun po talaga ang panalo na nakamit ko, yung
mabigyan po ako ng chance pa, hindi lamang po sa Miss Pasok, pero sa mga following pageants pa po. And ngayon po, kapag para po talaga sa'yo, ibabalik at ibabalik ka po dun sa para sa'yo talaga. At nandito po ako ngayon. Di man po ako nanalo sa first try. Napakaganda pong experience na makuha ko po this time, yung Miss Pasok 2026. Alright. Pero, Miss Victoria, hindi ba dumating sa point na parang pinanghinaan na tayo ng loob na yung tipong, ano kaya kung 'wag na akong sumali kahit kailan sa mga pageant na ganito, siguro hindi talaga ito para sa akin. Dumating ba sa point na inisip natin yon, Miss Victoria? Na-feel ko po yan ngayong Miss Pasok 2026 po, noong magsa-start pa lang po siya. Ang dami pong reasons na hindi na po pala ako qualified mag-join. Ang dami po akong um, na-face na ganong mga reasons po na parang baka hindi talaga para sa akin ang Miss Pasok. Gradually po tinatanggap ko na sa sarili ko na baka hindi talaga ako pwede at hindi talaga siya para sa akin. Pero yung mga challenges na po yun ang nagpasarap po lalo mag-celebrate ng title ko po ngayon kasi alam ko pong ang daming ang dami pong challenge bago ko po nakuha yung Miss Pasok. Sa screening pa lang po, hesitant na po akong tumuloy. Kasi po, rehearsal ko po nun sa Miss Capital Town. And then, biglaan lang din po yung pag-push sa akin na mag-join kahit na hindi po ako sure kung qualified pa po akong mag-join. And then, eventually po, tinuloy ko pa rin po. And then, andito po ako ngayon. Napaka-supportive po ng department ko kasi pinush po nila kahit na madami pong may mga complaints na hindi na daw po ako pwede kasi nag-join na po ako nung first year. Kaya nakakatuwa po na nakuha ko po ngayon kahit na ang dami ko pong na-face na ganong mga challenge. Alright. Eto sunod kong katanungan, Miss Victoria. Ano yung mga learning o mga natutuhan mo, in the past, nung sumali ka yung unang pagsabak mo dito sa, Miss Pasok na hindi man tayo pinalad, pero nadala natin hanggang sa ngayon na sumasali tayo sa iba't ibang mga pageant, Miss Victoria? Tulad po ng sabi ko, ako po ay napakamahiyain, napaka-tahimik, very distant. Yun po ay dahil takot po ako sa mga sabihin ng ibang tao. Hina ko po pagdating sa expectations and sa judgments na maaari ko pong makuha sa society. Pero po, ang na-realize ko po dahil sa exposures na nakukuha ko po sa pageantry, ang dami po nating nasasayang na emotions kapag nagiging dependent po tayo sa kung anong sasabihin ng society. Um, Cliche man po pakinggan, pero isang beses lang po tayo mabubuhay. Sasayangin pa po ba natin yun para i-please ang mga tao? And then po lahat po ng experience natin, kung ano man po ang masasabi ng ibang tao, lilipas din po yan. And then, problema po nila kung gaano po nila pinoproblema ang buhay ng ibang tao. Sila din po ang nagsasayang ng oras para isipin at mag-judge ng ibang tao. Kaya ngayon po mas madali po sa akin na i-express po kung ano ako kasi alam ko pang at the end of the day, as long as po wala akong tinatapakang ibang tao, mas masaya pong mabuhay kapag hindi mo po masyadong iniintindi kung anong iisipin ng ibang tao. Yun po, sir. Alright, wonderful. So ito Miss Victoria, tulad ng sinabi ninyo, ngayon ba, Miss Victoria, ngayong siyempre naabot mo na yung inyong goal, naging Miss Pasok 2026 na tayo, and marami na tayong mga tagumpay regarding dito sa pageantry, Miss Victoria. Ngayon ba, malaman namin personally, ngayon ba ay nagmamatter pa rin ba sa'yo yung mga sasabihin ng ibang mga tao? Especially yung mga sabi nga, yung mga basher natin. Kasi hindi lang naman sa online may basher eh. Pati sa buhay natin merong mga ganun eh. Ngayon ba, nagmamatter pa rin ba sa'yo yung opinion ng iba, Ma'am o Miss Victoria? Hindi po maiwasan na may mga times po na maapektuhan po ako. Pero po, it is a matter of how we will accept and face po yung mga maririnig natin. Hindi man po natin makontrol kung anong sasabihin at tingin ng ibang tao. Ang makokontrol po natin and paano po tayo magre-response sa mga ganong bagay. Ngayon po kapag nakakarinig po ako ng discouragement, um,
siniset ko po sa mind ko na it's that worth worth my time po para i-deal. Tsaka po, tsaka po um, lagi ko pong pinapaintindi sa sarili ko na sayang po talaga ang oras kapag nilalaan po natin ang oras natin sa mga bagay na ganyan. Ngayon po, nagfo-focus po ako sa sarili ko instead po of focusing to the society's negativity. Kasi po nakaka-drain mag-absorb po ng negativity. Gawin na lamang pong motivation yung mga maririnig natin and patunayan sa kanila na they are wrong. Kasi po yan po ay um, hindi lang po tayo mabe-benefit, pati na rin po yung ibang tao na maaari pong maka-absorb din po ng negativity na natatanggap natin sa society. Alright, ito malaman namin, Miss Victoria, ano-ano ba yung mga ano, yung mga naririnig mong pangdi-discourage ng mga tao sa'yo, Miss Victoria? Um, ano ba po? Siguro po yung hindi po kasi ako lumaki sa marangyang family. Um, nung bata po ako, mas bata po ako, hindi po ganito ang tingin po ng iba sa amin, lalo na po dito sa aming lugar, sa Palestina. Sanay po ang mga tao na kami po ay not so fortunate pagdating po sa pamumuhay. And ang mga natatanggap kong discouragement is um, hindi namin kayang maging katulad ng iba na nasa ganito pong nasa ganito pong chance. Alright, alright. So parang sinasabi, Miss Victoria, na hindi mo kaya yan. Mga gano'n, hindi mo mararating yung ganyan. Kasi hanggang dito ka, parang gano'n yung sinasabi, di ba? Tama, Miss Victoria? Yes po, medyo nagiging emotional po ako kaya hindi ko po Okay. ma-compose masyado. Despite of all the discouragement, tawag nito, mga panlalait, siguro may mga nanlalait pa, mga itong tipong hindi na nga sumusuporta, nililibak pa yung ikaw. Ano yung mga ginawa mo dito, Miss Victoria, para masurpass itong ganitong sitwasyon? Para hindi ka mapigilan dito sa dream mo na sumali, and not just sumali, but to win itong competition or itong pageant na ito, Miss Victoria. Medyo mahirap po siyang ma-deal with. Pero po, importante po kasi ang mindset pagdating po sa ganyang mga bagay. Kapag po nakakarinig po ako ng mga ganyan, lagi ko pong pina-prioritize ang peace of mind ko. Hmm, through reminding po myself na wala po sila masyadong alam sa totoong buhay ko. Kaya po, nagkakaroon naman po ako ng lakas ng loob na hindi na lang po masyadong pansinin at magpatuloy na lang po dun sa gusto ko po talagang gawin. Kasi nga po, tulad ng lagi ko pong sinasabi, hindi po worth um, yung time na ilalaan po natin sa mga ganong klaseng tao. Ang focus na lang po ako doon sa mga taong totoong nagsusupport and nagmamahal po sa akin. And mas masarap pong mabuhay kapag ka ganon. Alright, very well said, Miss Victoria. Tama. Imbis na pakinggan mo yung mga opinyon nung hindi naman nagmamatter sa'yo, wala namang naitutulong sa'yo, dito ka na lang makinig sa mga taong totoong nagmamahal and sumusuporta sa'yo. Very well said, Miss Victoria. Ito sunod kong katanungan. Ito, balikan ko lang, Miss Victoria, yung sinabi mo kanina. Sabi mo, mahiyain ka back then, mahiyain ka. Pero ano yung nagtulak sa'yo? Bakit ka sumali sa ganitong competition, itong beauty pageant? Ano yung naging motivation or nagtulak sa'yo, Miss Victoria?
Unang-una po naririnig ko na po siya sa ibang tao. Ine-encourage po nila ako na mag-join. Pero personally po, ang nag-push po talaga sa akin is yung growth. Alam ko po na kung mananatili po ako sa ganitong mindset, ako lang din po ang mabe-benefit and makakatanggap po ng mga disadvantage if pipiliin ko po lagi na ma-stuck sa ganito pong klaseng mindset. Kaya po kahit natatakot talaga ako, kahit na mahiyain talaga ako, kahit hindi po ako sure na mananalo ako, ang pinaka-aim ko lang po talaga is yung growth na ma-experience ko po yung feeling ng exposure. And naniniwala po kasi ako na para po siyang allergy na hindi po nagagamot basta-basta pero paunti-unti. Kaya po, ayun po ang ginawa ko. Paunti-unti ko pong finish yung weakness ko. And ngayon po, mas komportable po ako sa larangan po ng exposure. Kahit na po medyo nahihiya pa rin po ako hanggang ngayon, wala naman pong, hindi naman po lahat, hindi po pinapanganak lahat ng magaling agad. Lahat po ay natututunan. Yun, sir. Alright, yun. Ngayon ba, Miss Victoria, ngayon ba dahil sa siyempre nakamit mo na yung pangarap mo, nanalo ka na dito sa naging Miss Pasok 2026 ka na. Ngayon ba may mga tawag nito, may mga ano pa ba, may mga nandi-discourage pa rin ba sa'yo, ngayon, Miss Victoria? Ngayon po wala po akong masyadong natatanggap na gano'n. Pero po ang natatanggap ko is encouragement na mag-join pa po daw ako. Ngayon po, nililook forward po namin yung intercampus Miss Pasok. I-represent po ng every Sibiswa campus po yung campuses nila and then magko-compete po sa intercampus. Sana po matuloy siya. Yun po ang nililook forward po namin. Alright, yun. Eto, pag-usapan po natin yung about sa Miss Pasok, Miss Victoria. Sa mga gustong mag-join, ano ba yung mga requirement? May requirement ba sa height, sa age, tapos sa syempre kung sa grades. So palagay ko naman siguro bawal yung ano, yung may failing grades. Miss Victoria, ano ba yung mga requirement para alam lang nung mga gustong sumali, Miss Victoria? Sa campus po namin po, wala po masyadong requirement pagdating sa physicality. Basta po ikaw po ay bona fide student ng iyong campus, pwede ka pong mag-join. Sa amin po, ang naging disqualification lamang po na nakalagay is hindi po allowed na mag-screening ang fourth year na po. Kaya, ayun po. Yun lang naman po. Okay, yon. So sa makatwid, Miss Victoria, allowed kahit sinong gusto. Basta wag lang magpo-fourth year student. Tama, Miss Victoria? Yes, yes po, sir. Alright, yun. So ngayon na ito nga, nakamit mo na itong dream mo na maging Miss Pasok 2026. Ano yung mga future plans pa natin, Miss Victoria? May plano ba tayong sumali sa, halimbawa, sa beauty pageant dito sa buong Bicol, yung Miss Bicolandia? Or kung ile-level up natin sa Binibining Pilipinas, mga ganyan. May mga ano, ano yung mga future plans pa natin, Miss Victoria? Tulad po ng nabanggit ko po, ang nilo-look forward ko po talaga is yung Miss Pasok Intercampus. Kapagka po nanalo po ako doon, sana po may chance na ma-represent po ang Region 5. Pero po as of now po, parang hindi po siya possible kasi po meron pong magre-represent ng Region 5 po next year po ata or this year. Yun lamang po ang nilo-look forward ko, yung Intercampus Miss Pasok. Alright, eto may nagpapatanong dito, Miss Victoria, ano raw yung ano, yung course nyo sa sa CBS-UA, Miss Victoria? Galing po ako sa College of Economics and Management. Ako po ay nagtitake ng Bachelor's of Science in Tourism Management, major in Agritourism. Wow. So ito, ano yung maipapayo nyo or ano yung masasabi nyo, Miss Victoria, sa mga tulad nyo rin na gustong maging maging kontesera, sumali sa mga pageant.
pero nadi-discourage. Ano yung masasabi or maipapayo niyo sa kanila? Yes, sir. Nagjo-join po kasi ako dito sa Municipality of Pili ng mga barangay pageants, eh, nakakatanggap po talaga ako ng mga ganyang klaseng questions. And ang lagi ko pong sinasabi sa kanila, hindi po, hindi, hindi na measure ang kagalingan natin sa outcome ng every competition. If diyan tayo magfo-focus, hindi natin may enjoy ang every journey. Kaya po, kahit natatakot tayo, lagi lang nating i-try kahit na punong-puno tayo ng doubts. Kasi kagaya po ng sabi ko, para siyang allergy na nagagamot ng paunti-unti. Kaya sa pag-join po natin ng paunti-unti, mas nagiging comfortable po tayo sa larangan na gusto nating um, pasukin tulad po ng pageantry. Um, mas masarap pong gawin ang mga bagay kapag hindi tayo nagfo-focus sa winning or losing. Kasi po wala po talagang talo kapag nagtatry tayo. Ang nagigain po natin is yung lessons, yung experiences, yung sisterhood, which is para sa akin po mas mahalaga po kaysa doon sa crown o sa title na makukuha po natin sa journey. Alright, ayun. So, kumusta pala, ito, maisingit ko na lang na katanungan, Miss Victoria. Kumusta pala po yung ano, yung reaksyon ng inyong mga magulang sa tagumpay po ninyong ito? And yung iba nyo pang mga kakilala or mga kaibigan, for sure, dumami yung kaibigan nyo ngayon. Miss Victoria, yun. Yung mama ko po, lagi po siyang present sa mga pageants ko. And hindi ko po alam kung mas kinakabahan po siya kaysa sa akin. Pero ayun po, tulad ng ibang parents, syempre po, napakasaya po nila na makakuha po ng achievement ang kanilang mga anak. Ngayon po, alam ko po, kahit hindi niya sabihin, alam kong proud na proud po siya sa akin. Hindi man po sa pageant, pero bilang anak niya po, and then sa mga friends po, dumami po talaga. And especially po dun sa mga co-candidates ko na nakikita ko rin po sa campus. And may mga bago po akong nakilala na hindi lamang po galing sa department ko, pati na din po sa ibang departments sa CBSUA campus. Alright. Bukod Miss Victoria sa ano, sa pagiging pageantera, sa pagiging student, may mga iba pa ba tayong mga endeavor or ganap, Miss Victoria? Um, Kung wala po siguro sir pageantry, taong bahay po ako eh. School and bahay lang po. Pero dahil din po sa pageantry, nagbukas po ng iba pa pong experiences. Ngayon po, natutuwa po ako na may mga brands po na kinukuha po ako as ambassador, ambassadress. And yun po yung isa sa mga bagong field po na pinasok ko po dahil na din po sa pag-join po ng mga pageants. Alright. Eto Miss Victoria, sa mga haters mo naman, ano ang iyong masasabi? Well, hindi po natin mapi-please ang mga tao. Kapag ka-hate ka po niyan, kahit gaano mo ipaintindi sa kanila na hindi ka hate, i-hate ka niyan. Kasi haters, hate nga po, sabi nila. Ang masasabi ko lang po, ang bigat mabuhay ng punong-puno ng hate sa pagkatao. Instead po na mag-hate tayo ng mga tao, mag-focus na lang po tayo sa ating mga sarili. Mas masaya pong mabuhay kapag nagfo-focus po tayo sa sarili nating buhay and then dun sa mga taong nagmamahal sa atin kaysa magproblema ng mga problema ng iba. Mabigat pong magdala ng hate sa katawan and I wish them well. Alright, very well said. Ito bago tayo matapos, Miss Victoria, siguro kung meron ka pong gustong pasalamatan sa tagumpay na ito, meron kang gustong batiin, and meron kang gustong iwan na mensahe, ibigay ko ulit sa inyo ang linya. Go ahead, Miss Victoria. Sa aking journey po, hindi po yun magiging posible kung wala po ang aking mga coordinator sa department namin. Gusto ko pong pasalamatan ang College of Economics and Management sa pagsuporta kay Miss Micaela Bertumen, kay um, Ate Elton Ognita, kay Justin, sa pasarela trainer ko po, and then po sa mama ko na nanonood. Thank you po sa lahat. Ang aking pong panalo ay
para sa inyo. Kaya po ako nagtatry para ipakita sa mga taong once na nag-degrade sa atin na mali sila. And also po sa mga tito ko sa Manila na supportive kahit malayo. Thank you so much po. Sa tita ko po, si Ate Myra, thank you so much po sa pag-sponsor. And then kay Miss Ivona Falmiano, yun po, thank you so much. And sa lahat po ng listeners, magandang umaga po. And thank you, sir, for having me. It is such an honor and a privilege. Hindi ko po akalain na makakarating po ako sa program niyo.